konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Isang maulang Sabado ng umaga ho sa ating lahat. Ako dito sa Metro Manila, dito sa Quezon City, sobrang lakas ho ng ulan ngayong oras ho na ito, at syempre mag-iingat ho tayong lahat. Maya lamang ho may papasok na Pag-asa DOST weather update. Kaya tutukan niyo ho yan kung ano na ho ang magiging lagay ng ating panahon sa mga susunod na oras. At syempre, good morning pa din ho sa ating lahat. Ngayon ay Sabado, August 8, 2026. Tumutok na sa orihinal na sandigan ng bayan pagdating sa inyong mga suliraning legal tuwing Sabado, ang Usaping Legal. At syempre, nakita ho natin yung extradition request from galing ho sa Amerika para ho ilipat si dating Kingdom of Jesus Christ founder na si Pastor Apollo Quiboloy. So ayan ho, abangan ho natin yan kasi ine-evaluate na ho yan. In-endorse na ho ng DOF sa DOJ. So ngayong linggo titingnan ho natin yan kung anong mangyayari ho dyan kung maililipat na ho itong si Pastor Apollo Quiboloy sa Amerika. Kasi nahaharap din ho siya doon sa samot-saring kaso dito sa Amerika. At syempre nagpapatuloy pa rin ho yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At tinatalakay na nga ho yung mga witnesses dito sa COA, Commission on Audit, para ho doon sa confidential funds. Yan ho yung pag-uusapan ho natin maya-maya. Kasama ho natin ang chairperson ng Bayan Muna and former congressman na si Attorney Nery Colmenares. So maya-maya lamang ho yan, tumutuho kayo sa ating programa. At ayun nga ho, pinag-uusapan natin itong confidential funds ni Vice President Sara Duterte na kung saan tinatalakay na ho ito doon sa impeachment trial. At hindi pa ho ito tapos kasi ho meron pa ho next week, may mga testigo pa hong lilitaw para ho sabihin kung saan ho nga nagasta yung confidential funds. Pero makikita nga ho natin yung mga paggamit ng mga alias, etc. Siyempre nandun pa rin ho sila Mary Grace Piatos, sila Andy Lim. Ayan ho, so titingnan ho natin yan ano nga ba ho ito talagang confidential funds at paano nga ba ho talaga dapat ito gamitin. Kaya ho makakasama natin si Attorney Nery Colmenares maya lamang ho, Bayan Muna Chairman, para ho linawin itong mga issue hong ito tungkol sa confidential funds. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa parang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Kaya ito, agahan na ho natin yung ating tanong sa bayan. Meron ho tayong tanong sa bayan. Ngayong Sabado, dapat bang iharap sa impeachment court ang mga taong tumanggap ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte? Ayan ho, dapat bang iharap sa impeachment court ang mga taong tumanggap ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte? Mag-text ang inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo
Pilipinas. At babasahin ho natin ang inyong mga komento sa pagtatapos ho ng ating programa maya-maya lamang. Kaya mag-text na ho kayo habang maaga pa ho. At syempre dumako ho muna tayo sa ating segment na Sagot Kita. Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ito, first question natin coming from cellphone number ending in 6291. Good morning, Attorney Danny. May karapatan po ba ako sa bahay ng nanay ko? Bunso po ako at walang pamilya. Gusto ko po sanang kunin ang isang palapag ng bahay namin sa kapatid ko. May anak na may sarili na ding pamilya. Ayan ho, yung nagtanong ho sa atin ay nagtatanong ho siya kung may karapatan ho ba siya sa bahay ng kanyang nanay, no? At gusto niyang kuhanin dun sa kanyang kapatid na mayroon na daw pamilya. Ay syempre ho, no, kung kayo ho ay yung magulang niyo ho ay pumanaw, ayan ho, pumanaw na ho yung magulang ninyo at kayo ho ay legitimate naman ho, no? Legitimate na anak nga ho. O di kaya kahit naman ho kayo ay adopted, no? Basta ho naman kayo ay dumaan ho sa proseso at legally adopted, ay mayroon ho kayong karapatan doon ho sa ari-arian ng inyong mga magulang. So ayan ho yan. So ibig sabihin ho niyan, kasama na ho yung pera na iniiwan ho ng inyong magulang, pati na rin ho yung bahay. No, kung yung may-ari ho ng bahay ay yung kanyang nanay, bahay nga daw ho ng kanyang nanay, may karapatan ho kayo diyan sa bahay dahil ho kayo ay anak nga ho. So wala naman hong bearing yan kung kayo ay may asawa o wala, ay yung kapatid ho ninyo ay may asawa, ay wala naman hong bearing yan, no, doon ho sa paghahati-hati ng inyong mana. Kasi kung namatay ho yung inyong nanay, wala na ho kayong tatay, ay kung kayong dalawa lamang ho ay magkapatid, 50-50 ho dapat yung hatian nyo dyan sa bahay. So kasi yan ho yung ari-arian na naiwan ho ng magulang ninyo, dapat hati ho talaga kayo, 50-50 ho kayo doon sa inyong bahay. At may karapatan ho kayo bilang anak din ho nung inyong magulang. So kahit sabihin pa ho natin na meron na ho siyang pamilya, nakatira din ho yung pamilya niya doon, ay dapat ho, syempre, hatian pa rin naman ho kayo. Kalahati ho ng bahay, kung dalawa lamang ho kayong magkapatid, kalahati ho ng bahay ay dapat ho ay mapunta ho sa inyo. So ayan ho iyan. At kung sabi nga ho, yung mga nakatira na ho doon at hindi na ho mapaalis, etc., at least dapat ho yung value ho ng bahay, 50% ho noon, ay ibigay ho sa inyo ng inyong kapatid. So parang binibili na ho niya yung inyong parte, no? O inyong mana nga ho dun sa bahay. Kailangan naman ho bayaran niya ho kayo. Kung ano ho yung market value ng bahay, 50% ho noon. O di kaya naman ho ay kung ano ho yung mapagkasunduan ninyo, basta ho dapat kayo ay may compensation. Kung kayo ay hindi na ho makakatira dun sa bahay, ipagbili nyo na ho yung inyong share. Dapat ho bayaran ho ng inyong kapatid. So yun lamang ho, meron ho kayong karapatan bilang kayo ho ay anak ng inyong magulang at kahit ho sabihin ho natin kayo ay adopted, no, o inampon lamang, meron pa rin hong karapatan yung mga adopted, legally adopted children sa mana ho, no, na mula sa kanilang mga magulang. So ayan ho yan. At kahit ho sabihin ho natin kayo ho ay anak sa labas, 'di ba, ng inyong magulang, meron pa rin ho kayo, entitled pa rin ho kayo doon sa kalahati nung share ng isang legitimate na anak. So yun, 1/2 ho nung share ng isang legitimate na anak. Kung kayo ho ay anak sa labas, illegitimate child ho kayo, kalahati ho nung parte ng isang legitimate na anak, ay yun ho yung entitlement ninyo. So ibig sabihin ho, sa makatuwid, kahit ho kayo ay adopted, legally adopted, illegitimate child, mayroon pa rin ho kayong dapat parte, no, doon sa mana na makukuha doon sa inyong magulang.
So ayun ho, sana ho ay magkasundo ho kayo, at kung hindi nyo na nga ho mapaalis doon, may pamilya ho nakatira, sana ho ay dapat bayaran naman ho kayo ng reasonable na compensation para ho doon sa parte ng bahay na dapat ho ay kayo ay titira. Ito, question naman coming from cellphone number ending in 0296. Good morning, attorney. Matanong ko lang po na floating po kami sa aming company. 50 kaming katao. Hindi pa natapos yung kontrata namin. Pwede po ba yun? Saka biglaan kaming na-floating. Nagsabi na magbabawas pero walang notice na 1 buwan. Tapos hindi kami binigyan ng 1 buwan para ma-floating kami. So, ayan ho. So yun ho, nagtanong ho sa atin, bigla ho silang na floating status 50. 50 katao ho na floating status bigla. At hindi ho sila binigyan ng 1 buwan or notice man lang, no, para ho doon sa pagiging floating status ho nila. Ngayon ho, itong pagkakaroon ho ng floating status, kinikilala naman ho ito ng ating batas, no, o labor code, kasi ho minsan meron hong mga suliranin yung mga employer, no. Meron ho silang dinadanas na hardship, ganyan ho, financial difficulty na kailangan ho ay magbawas o di kaya muna ay pansamantalang magtanggal ng mga tao. Kaya nga ho nilalagay sa floating status. Kasi ho, ibig sabihin, hindi naman ho talaga pa sila tinatanggal, no. Pero ho sila ay sa kasalukuyan, wala ho munang pasok, walang duty, walang assignment. Ayan ho, dahil nga ho, due to financial difficulties, usually ho, ayan ho, o di kaya seasonal ang trabaho, wala hong economic activity, ganun. Katulad ho nung nangyari ng pandemya, di ba marami ho na floating status ho dyan. So yan naman ho ay legal naman ho, kaya lamang ho dapat sumunod ho doon sa mga alituntunin ng ating Department of Labor and Employment o DOLE. So ayan ho, isa ho sa mga alituntunin yan, syempre kailangan nyo hong bigyan ng notice yung mga taong ilalagay nyo sa floating status. So 30 days bago ho sila malagay sa floating status, kailangan nyo silang bigyan ng notice. Ayan ho, o abiso na sila ay malalagay sa floating status. Ang ikalawa naman ho, dapat ho, lahat ng mga nasa floating status, ipapasa nyo ho yung mga pangalan sa ating Department of Labor and Employment o DOLE. So kailangan nyo hong ipasa yung mga pangalan ng mga taong ito na malalagay sa floating status sa ating DOLE. Ayan ho, 30 days din ho bago yung intended date na ilalagay sila sa floating status. So ayan ho, ang mahalaga ho dyan. Kailangan naman ho ay sumunod ho kayo sa proseso. So dun sa nag-text ho sa atin, sabi niya wala hong 30 days, bigla na lang ho silang sinabihan na floating status sila. At syempre hindi rin ho, hindi rin ho sinabi dito sa DOLE, no? So, dapat ho ayusin nyo ho yan, yung pamunuan ho ito ng kumpanya ho na ito. Dapat ho sumunod ho kayo sa mga alituntunin kasi ho, maaari hong magsampa ng illegal dismissal itong mga taong ito kung medyo malabo ho yung pagkakatanggal ho sa kanila sa trabaho. At syempre, ang general rule ho natin, yung floating status ho, dapat ay tumagal lamang ng 6 na buwan. So, 6 months ho yan. So bago ho yung end o pagkatapos ng 6 na buwan, kailangan ho ay sabihan nyo na ho yung mga tao kung sila ay pababalikin nyo na ho ba sa trabaho o di kaya naman ho sila ay tuluyan ng matatanggal. So hindi ho dun sa ika-6 na buwan dapat ho bago magtapos yung ika-6 na buwan ay sabihan nyo na ho yung mga tao na kung sila ho ay mapapabalik sa trabaho o sila ho ay tatanggalin. So kapag mga ganyan ho, basta ho hindi ho dumaan sa mga proseso, etc., ay maaari ho magsampa ng kasong illegal dismissal itong mga taong ho ito laban ho sa inyo. At syempre pag nagsampa ho sila ng illegal dismissal, kapag ho sila ay kinatigan ng ating mga labor arbiter, ng ating mga korte, ayan ho, maaari ho silang ma-reinstate o maibalik sa trabaho. Ayan ho. At syempre mabigyan ho ng karampatan nilang sahod during the time na sila ay unlawfully dismissed o tinanggal ho sa trabaho. At syempre mabigyan pa ho ng mga damages dahil ho sa kanilang mga sinapit.
So kaya ho tayo ho ay maging maingat ho, although ang floating status ho ay kinakatigan naman ho yan ng batas, kailangan ho sumunod ho tayo sa proseso. So doon ho sa nag-message ho sa atin, nakipag-usap ho kayo sa inyong employer, ay isama nyo na ho yung mga iba nyo hong kasama. 50 naman ho ang na floating status eh. Isama nyo na ho at linawin nyo ho bakit ho kayo nilalagay sa floating status at hanggang kailan ho yung floating status ho ninyo. So kung kailangan naman ho ninyo na kumonsulta ho sa isang abogado, at ayun nga ho, meron ho tayong mga public attorney's office, nakakalat ho yan sa buong bansa. Ayan ho, dito ho sa Quezon City, makikita nyo ho yan dito sa ating Quezon City Hall, no, sa Hall of Justice. Nandiyan ho yung public attorney's office din sa Quezon City. Yung hong IBP, no, IBP, Integrated Bar of the Philippines. Ayan ho, yan ho nasa Quezon City Hall, IBP Quezon City Chapter. Ayan ho, hahawak ko, ito ho yung asosasyon ng mga abogado, Quezon City Chapter ho, maaari ho silang humawak ng mga pro bono na kaso. Ibig sabihin ho, wala hong bayad. So lumapit lamang ho kayo, nandun ho sila sa Quezon City Hall of Justice. Ayan ho, para ho sa inyong mga suliraning legal. So maaari ho yan. At syempre meron din ho sa UP College of Law dito sa Diliman, Quezon City. Meron din ho ditong Office of Legal Aid. Pro bono din ho yan. Wala hong bayad. Maaari din ho kayong magtanong at magpatulong ho dito sa inyong mga concerns nga ho. No? Kung hindi nyo ho kayang kumuha ng serbisyo ng mga abogado. Kaya ho, sana ho ay magkaagi ho, makapag-usap po kayo sa inyong employer at sana ho ay maibalik pa rin ho kayo sa inyong mga trabaho. At syempre maya-maya lamang ho, pag-uusapan ho natin itong mga nangyayaring impeachment, nangyayari ho sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito, tinatalakay na ho yung confidential funds. At syempre pag-uusapan ho natin yan maya-maya lamang kasama ho natin si Attorney Nery Colmenares. Isa ho ito sa mga nagsusulong ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Siya po ay former congressman, representative ng Bayan Muna. At syempre chairman din ho ng Bayan Muna at human rights lawyer. So marami ho tayong mapupulot ho kay Attorney Nery Colmenares maya-maya lamang ho. At syempre sumagot muna ho kayo sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado. Dapat bang iharap sa impeachment court ang mga taong tumanggap ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte? Ayan ho, dapat bang iharap sa impeachment court? Ayan ho, sila Mary Grace Piatos, sila Andy Lim, ang mga taong di umanong tumanggap ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Mag-text ang inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, batiin lamang ho natin itong mga nanonood ho sa ating Facebook live stream. Happy viewing ho sa inyong lahat. Siyempre nandito na ho si Florentina Muñoz, Nestor Arenas Claveria, nandito na rin ho si Fatima Muniz, Jovi Muniz at siyempre si Patricia Barbosa. Nandito na rin ho si Jassy Tan. At happy viewing ho sa inyong lahat. Maraming salamat ho sa inyong lahat at syempre sa mga Radyo Pilipinas stations nationwide na patuloy ho nag-share ng ating programa tuwing Sabado. Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Buntok, Radyo Pilipinas Ginoo, Radyo Pilipinas Davao, Radyo Pilipinas Baguio. Maraming salamat ho sa inyong lahat. At syempre maraming salamat din ho doon sa mga patuloy na nanonood sa ating YouTube channel. Meron ho tayong YouTube channel, Attorney Danny Galang YouTube channel. Ayan ho, dyan nyo ho mapapanood yung mga past episodes ng Usaping Legal at syempre yung mga interview ho natin sa ating mga resource person. Ang gaganda ho ng bilang ho natin ho dyan sa YouTube. Maraming salamat ho sa ating mga subscribers at doon ho sa mga nanonood sa ating YouTube channel. Attorney Danny Galang YouTube channel. At syempre napapanood din ho tayo sa Free TV. Kung kayo ho ay naka TV Plus ho, no?
hanapin nyo lamang ho yung Radyo Pilipinas sa Channel 3, ayan ho, ng TV Plus. At kapag kayo naman ho ay naka-afford the box, hanapin nyo yung ating programa. Channel 45 to 49 naman ho yan sa afford the box. So pwede ho kayong manood ho dyan. Buong araw ho, buong linggo, makapanood nyo ho yung mga programa ng Usaping Legal, ng Radyo Pilipinas ho, dyan sa Free TV. So syempre ho meron hong inaayos sa ating sa AM radio nga ho sa kasalukuyan. So pwede naman ho kayong manood ho sa TV, no? Via Free TV. Hindi niyo ho kailangan ng cable. Hanapin niyo lamang ho yung ating programa. Channel 3 ho yan sa TV Plus, Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. So makikita niyo ho yung mga paborito ninyong anchor at syempre makikita niyo ho yung ng live ang programa ng Radyo Pilipinas. At syempre nga ho, pag-uusapan ho natin yung confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Makakasama ho natin sa ilang sandali lamang si Attorney Nery Colmenares, Chairman ng Bayan Muna. Ayan ho, at inaayos lamang ho natin yung linya ho sa kanya. At syempre mag-ingat ho tayong lahat. Napakaulan ho dito sa Metro Manila, specifically dito sa Quezon City. Napakaulan ho, mag-ingat ho tayong lahat. Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan tumayong testigo ang mga auditor ng Commission on Audit o COA. Dito tinalakay kung saan nga ba napunta ang higit na 600 milyong confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, dapat bang iharap sa impeachment court ang mga taong tumanggap ng confidential funds na opisina ni Vice President Sara Duterte? Ayan ho, dapat bang iharap sa impeachment court ang mga taong tumanggap ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte? Mag-text sa inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ng usaping yan, makakausap natin ang isa sa mga nagsusulong ng impeachment ni Vice President Sara Duterte at former congressman at Chairman ng Bayan Muna, si Attorney Nery Colmenares. Good morning, Attorney Colmenares. Welcome back sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po. Hi, good morning, Danny. Good morning po sa lahat ng viewers ninyo. And thank you ho sa pagpapaunlak sa ating programa. Sir, first things first, no, ano ho yung reaction ninyo sa testimonya nitong mga COA auditors dito ho sa confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte? Ay, malakas talaga yung testimony ng mga COA auditors kasi it proves na ang alegasyon ng impeachment ng prosecution dati pa na hindi yan nagastos sa tamang kumbaga sa legal purpose niya, which is confidential fund. Take note na ang confidential fund para sana yan sa mga national security o ano pa mang mga kumbaga pangangailangan para mas ng surveillance, etc. So, bawat ang mga allegation na to, hindi naman na-explain well. Ilang taon na to? Mga almost 4 years na eh. Hanggang ngayon, din niya ma-explain kung saan niya ginastos yung confidential funds. Lalo na yung 125 million na ginastos niya in 11 days. So, yung COA auditors testimony na una, hindi siya nag-follow ng rules and regulation. May rules and regulation kasi ang confidential fund dahil sabi nga ng DBM circular, dahil hindi madaling i-audit, hindi ganun ka-transparent yung confidential fund, dapat mahigpit ang auditing dito. Yun nga hindi nga confidential, marami pang nananakaw, how much more ito. So, napakita nila yan na marami siyang binviolate na rules. At pangalawa, hindi niya ma-justify yung mga expenses na yon. So, very, very strong testimonies on the part of the prosecution. Ito sir, going to yung COA Joint Circular 2015-001, no? At sinasabi doon, wala naman hong sinasabi on silent daw on the use of aliases. Pero nakita ho natin yung mga alias na ginamit. So ano hong reaction nyo dito? Mary Grace Piatos, Andy Lim. So lalo hong nakita itong mga alias na mga gumamit ho nitong mga tumanggap daw di umano ng confidential funds.
Actually, yun ang problema ng depensa ngayon kasi they really need to justify it. There are two ways of justifying it. Yung una, yung nabanggit mo kanina, di ipresenta mo yung panalo dyan yung depensa pag mapresenta nila yung mga recipients na yon. Kasi kung malala nyo, Napoles Fund Scam, 10 billion pesos noong 2013, namigay din yun ng pera, mga ayo-ayuda, ang mga senador, congressman at sinapoles. Tapos nung nalaman na kinuha niya lang pala sa directory, sa phone directory, ang mga pangalan ng recipient. So, learning lessons from that. Kaya nga nagkaroon ng 2015 na circular because ayaw na maulit ng gobyerno yung nangyari nung Napoles na ang recipients ghost kasi kinuha lang sa phone directory, hindi naman pala totoong naka-receive yun o hindi po. Totoong tao kasi nasa phone directory pero hindi naman naka-receive. So, iyan ang una nilang paraan, i-present kung gusto nila yung kung sino man yon na may strangely may pangalan na yun, mga Gary Grace Piatos, mga McDonald's na kung ano-ano. Ang pangalawang gawin dapat, ang pangalawang pwede kasing ungkat ng COA rin dyan, maliban sa pag-present o ng prosecution, maliban sa pag-present ng depensa, kung gustuhin ng depensa na mag-present yung Mary Grace Piatos nila. Yung pangalawa yung AR, yung accomplishment report. Requirement kasi circular, yung accomplishment reports mo dapat nakadetalye ang ano ba yung nangyari doon kasi naka-sealed envelope naman yung mga yun, di yung makita ng kung sino man except COA. Dapat ma-explain mo doon ano ang success nito. Ano ba yung success na kinontribute ng Mary Grace Piatos na to? Ano bang information niya on national security na talagang bibigyan siya ng ganong kalaking pera, di ba? That's the second thing, no? Pero kahit ma-hurdle nila yon, halimbawa, na-explain talaga nila na ito talaga existent to si Mary Grace Piatos, si McDonald o sino pa man yon, at hindi lang existent, ang kanilang information is very, 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 very important and very, very crucial para sa national security. May third stumbling block pa si Sara Duterte. Marami siyang pinakagastusan na hindi covered ng confidential fund. At wala naman siyang resibo pati. Like for example, 500,000, bumili siya ng silya at mesa. bakit walang, ano bang confidential doon? Sa silya, bakit walang, di mo ba binili sa supplier yun? Kung supplier yun, di may resibo yun, di ba? Bumili siya ng 3 million pesos worth halimbawa na computer. Ano bang confidential sa computer? Bakit? Pag malalaman ba ng kung sino-sino na bumili ka ng computer, malaking dagok ba yan sa national security? Hindi eh. So, yung pangatlo na yon, hindi talaga siya magsusurvive doon. Kasi walang resibo, hindi niya ma-prove na bumili siya ng computer at mga mesa. And of course, the rental niya na, grabe, Diyos ko, high. Grabe yung rental na yon. Hundreds of thousands of pesos o million pa nga sa 11 days na rental. So, yung tatlong yan, kung malusutan niya man si Mary Grace Piatos, hindi siya lulusot dito sa pagbili ng mga computer at kung ano pa mga supplies na walang resibo at hindi naman kailangan confidential fund na gamitin mo doon kasi kung may kailangan mo ng supplies, kailangan mo ng mesa, o di apply mo sa budget, may budget naman yung OVP eh. Bakit hindi mo i-apply yung computer? Bibili ako ng computer, bakit idaan mo sa confidential fund na hindi lang para sa national security, kundi also dapat ang confidential fund mahirap sa auditing. Kaya minsan ang mga public officials yan, I'm not just talking of Sara Duterte here, maraming public officials yan, gustong-gusto yung confidential fund kasi kung ano-anong pwedeng gawin nila dyan, mahirap i-audit yun. So, yung pangatlo, hindi lulusot si Sara Duterte doon, definitely. Yung pangatlo, yung bumili siya ng mga supplies labag sa confidential fund circular, yan palang shows na unfit siya for office kasi ginastos niya ang pondo ng taong bayan na labag sa batas, labag sa regulasyon. Ayan ho, malinang ho yan. And yung sinasabi nyo nga rin ho na dapat may accomplishment report, no? Hindi lamang sapat na disburse yung pera. Dapat ho makita kung ano ho yung na-accomplish ho nila doon sa pagbibigay ng mga confidential funds ho na ito. Ito naman, Correct. sir, meron ho may mga arguments naman ho, no? Coming pa doon sa mga iba pa hong senator judges na doon ho dito sa testimonyo nung COA auditors, wala naman daw ho napatunayan na napunta sa bulsa ni VP Sara itong mga confidential funds. So ano hong reaksyon nyo ho dito? Kung ang kaso niya plunder, kung ang kaso niya ay plunder, sige, patunayan mo na punta sa kanya yung pera. Ay, ang impeachment lang to eh.
Ang impeachment is not a criminal proceeding. It's not, walang makukulong sa impeachment, ha. Pag makonvict siya dito, hindi siya makulong. Wala, hindi, it's not even a civil proceeding. It's just, walang magbabayad ng damages dito na, oh, you convicted ka, magbayad ka ng 10 million pesos. Walang ganon. This is a mere administrative proceeding, Danny, na walang pinag-iba sa administrative proceeding sa mga ordinaryong government employees na may kaso sa civil service. Na are you fit for office o kailangan i-suspend ka o i-remove ka from office. So, ang kailangan lang patunayan dito, in fact, sa ombudsman nga, irregularity or inefficiency, tanggal ka di ba? Ito, hindi lang to irregularity, you're talking of hundreds of millions of pesos na hindi mo ma-justify. Balikan natin, ordinaryong municipal clerk, hindi niya ma-explain kung saan niya ginastos yung 100 million pesos, 125 million pesos, hindi mo tatanggalin. Nakalagay sa revised penal code, Danny, ha? Nakalagay sa revised penal code, failure to account. Failure to account, may pondong binigay sa iyo, hindi mo siya ma-account within 2 months from the demand for accounting, by kulong ka. So hindi ito criminal case, so hindi ka makukulong, pero definitely pag may hindi ka ma-account na public fund na nasa custody mo, abay, that's a ground to ma-convict ka sa impeachment because you are not fit to be a government official. Yung ordinaryong municipal clerk na tatanggalin sa pwesto, ikaw, vice presidente, Diyos ka, hindi ka pwedeng tanggalin kasi iba naman yung hindi mo ma-explain. Ang laki nga ng hindi mo ma-explain. So para sa akin, hindi totoo na ipatunayan, hindi kailangan na patunayan na binurusa niya yon sa criminal case. Pag makonvict siya dito, pagkakasawa na siya ng criminal case, doon yun papasok. Kung plunder ang ikakaso sa kanya, kasi yun yung requirement. Dito lang sa graft and corruption, you committed graft and corruption or betrayal of public trust by not being faithful to your oath. Yan ang essence ng betrayal of public trust. May oath ka, nanumpa ka, pinagkatiwalaan ka, nilabag mo yung tiwalang yun. And failing to execute laws faithfully, which is the oath of the Vice President and the President and public officials for that matter, then that's a betrayal of public trust. Sa ordinaryong municipal clerk o kung ordinaryong government employee, gross misconduct siguro ang term nila dyan. Dito sa impeachment kasi hindi naman kasama yung gross misconduct sa punto na betrayal of public trust yung kinaso sa kanya. Still, she will be convicted even if it is not proven that she took the money. The fact is, you cannot account for 125 million pesos at least, then you know you are not fit to be a public official. Alright, mahina ho yan, titiyan ho talaga sa impeachment trial kung talagang fit pa nga ho siya, no, to serve public office. Ito naman ho, sir, no, nakikita ho natin doon sa impeachment, meron ho tila mga impartial ho, no, na senator judges, tapos yung isa pa nga hong senator judge naglalagay ho ng splice video na doon sa impeachment trial, itong si Senator Pia Cayetano, no. So ano hong reaction niyo ho dito doon sa mga impartial na senator judges? Dapat na ho ba silang umalis ho dito sa kanilang role bilang senator judge? Ako kinikilala ko na lang yung sige na may mga opinion yung mga judges, hindi ito talaga natin yan maiwasan Sa akin, dapat hindi kayo ganon. Dapat hindi kayo partial. Nakalagay naman yan sa rules nila, impartial kayo. Kaya lang, syempre, hindi mo maiwasan. Minsan, alam mo na, partial sila. Pero sige, but still, ang Filipino people, hindi ko sila gagamitan ng mga, ethics or ano na hindi ka naman, bahala na kayo dyan. Bahala na kayo na mga senador. But the Filipino people expect you to guard our public funds. Sana naman ang desisyon nyo, kahit kanino ka pang kakampi, dapat in favor doon sa ebidensya at in favor doon sa pagwardya o pagprotekta ng public funds. Ito, Danny, idugtong ko, hindi lang ito sa senator, sa lahat sa atin. Kay pro Duterte ka man o pro Marcos ka man, even pro Leni ka pa nga, it doesn't matter. Bakit? Kasi pag magnanakaw itong mga kurakot na to, wala naman silang pili kung sino nakawan nila Lahat tayo ninakawan doon, kahit pro Duterte, kahit pro Marcos o pro Leni So, ang magnanakaw, ang mga kurakot ba na official, pipiliin nila, oy, nakawin nyo lang yung yung pro Marcos na pera ha, wag yung pro Duterte. Hindi na nila manakaw yung pondo na yun, galing sa lahat yun
Kaya para sa akin, yun sana ang ating pagtingin dito sa impeachment. This is not about whether you're loyal to Duterte or loyal to Marcos. This is about loyal ka sa mamamayang Pilipino at sa future generations na mawawala ng pondo just because of corruption. Dapat yun yung position natin eh. At hopefully the senators should also have that na we don't care. Kami sa bayan muna, wala kaming pakialam eh kay Marcos ka o Duterte. Kung nagnakaw ka, kulong ka dapat, wala kaming pakialam. So the moment na ganun ang treatment natin sana dito, whether senador ka man or ordinaryong tao, mas lalong yan magagwardyahan ang ating public funds. Last point on this. Alam niyo po, lahat na nakikinig sa ating kay Pro Marcos o Pro Duterte, tinatawanan tayo ng mga kurakot eh. Parang sabihin nila, nagnakaw na ako sa kanila ha. Nagpapakamatay pa para depensahan ako. Di ba? Kasi parang naluloko tayo lalo eh. So, para sa akin, ano lang to, the confidential fund, matagal nang panawagan namin sa bayan muna. Yung confidential fund na yan, huwag niyong ibigay sa civilian officials yan. Walang pakialam ang public officials sa confidential fund. Dapat hindi yan bigyan. Bakit may sa surveillance ka? O di, may problema ba sa ahensya mo? May magnanakaw doon o may nandadaya? Like Pagcor dati, sabi ng Pagcor sa amin, nang pinaimbestigahan ko yung confidential fund nila, mga 2013, 2014, sabi nila, kailangan may confidential, may nagnanakaw daw sa slot machine. At ito namang PCSO, may nandadaya daw sa sweepstakes, kaya kailangan confidential fund. At utusan ng NBI, utusan, may intelligence ang Army, ang Navy, ang Air Force, ang Police. May isa pa, may NBI pa, lahat yan. Utusan mo na mag-imbestiga. Malay nyo, civilian kayo, hindi naman kayo marunong dyan eh. Kaya lang, sa totoo lang, di naman nila ginagamit yung confidential fund for confidential purposes. Gamit talaga nila yan for, alam mo na, mga personal na mga fringe benefits nila. And I'm not just talking of Sara Duterte here. I'm talking way up from the time ng mga president, vice president, and all these public officials who do not deserve confidential fund but are given confidential fund. Para sa akin, tanggalin na yan. Pag civilian ka, wala ka dapat confidential fund. Ayan dapat i-revisit talaga no, itong mga batas ukol dito sa confidential funds. Ito, panghuli na lamang Attorney Nery, no, ano yung mensahe niyo sa taong bayan na patuloy sumusubaybay dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Una-muna, makiusap ako sa prosecution at sa depensa. Focus kayo doon sa issue ng kaso. Hindi ito criminal proceedings na para kayong nagdidebate sa korte. Sa totoo lang, minsan abogado na ako na naalibadbaran pa ako sa mga technicalities nila para naman maintindihan ng taong bayan ito. Ngayon, kung hindi niyo maiwasan yan, dito naman sa taong bayan, sana eyes on the ball tayo dito. Ang issue dito, saan napunta ang pondo ng taong bayan? Ako, wala akong bias yan. Pag naprubahan ni Sara Duterte na tama ang paggastos niya, di quit. Wala akong problema, i-acquit yan. Mga politically motivated daw. Sa akin, granting pa na politically motivated yan, dapat sagutin mo pa rin, Madam Vice President, kung saan mo dinala ang pera. So lahat naman ng politiko, politically motivated. So sa taong bayan, lampasan natin yung mga ingay ng politika at isa lang ang tanong natin, mayroong binigay sa yung pera, saan mo ginastos yun? Ipaliwanag mo yun. Lahat ng tao, galing sa atin yung pera na yun. At may karapatan tayo at may puder tayong hingiin kung saan mo ginastos. Kung hindi mo ma-explain, may mga wala kang resibo, tapos kung sino-sinong pangalan ang nakalagay dun sa acknowledgement receipt, ay hindi ka dapat papalampasin kasi kahit sinong tao, kahit lahat na nakikinig sa iyo ngayon, Danny, pag may binigay kang pera sa isang ahente mo o sino mang empleyado mo, gusto mo may resibo kung paano niya ginastos yan, ganun din dapat ang standards natin sa public officials, not just Sara Duterte, but all public officials. So sa mamamayang Pilipino, sabi ko nga, pro Duterte ka man o pro Marcos ka man, i-encourage dapat natin yung accountability. Kasi yung ninakaw dito ay pera nating lahat at hindi ito ninakaw sa ilan lang, kundi sa lahat sa atin. So, suportahan natin ang accountability at ang impeachment procedure to hold our impeachable officials to account. Ayan tama ho yan, Chairman
Nery Colmenares. Maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Nery Colmenares. Maraming salamat din po. Thank you. Si Attorney Nery Colmenares, Bayan Muna Chairman. At syempre narinig nyo ho yung ating panayam kay Chairman Nery Colmenares ng Bayan Muna. At ayun nga, ang dami ho niyang natalakay no, tungkol dito sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. At yun nga ho, sinabi ho niya na hindi ho ito isang kasong kriminal nga ho, no, itong proceeding na ito, itong impeachment trial, sui generis nga ho ito. Kaya hindi ho dapat nga nagpapaka-technical yung depensa at yung prosecution. Yun nga, sinasabi niya kahit ho siya, kahit abogado na, nasusuya pa rin dun ho sa mga technicalities eh. Kasi nga ho, nagiging technical masyado. Ayun nga ho, ang impeachment trial dapat ay proseso para mapanagot ang isang opisyal, no? Hindi ho talaga dapat technically na sobrang technical talaga. Kaya hindi rin ho natin maiiwasan yung iba hong mga nanonood minsan ho pinagpapatay na ho ng TV kasi nga ho, hindi na ho maintindihan yung sinasabi ng mga abogado, etc. Nagiging technical na ho yung mga lumalabas nga ho. Pero in all fairness nga ho, syempre dito sa defense at prosecution ay sila ho ay nagtatagalog, no? Gumagamit na ho ng wikang Filipino and ho pinapasimplify na ho yung mga tanong, etc. Ay katulad nga ho last week, 'di ba? So nakita ho natin iyan. Pero syempre patuloy pa rin ho yung impeachment trial until next week. Ito next week pag-uusapan pa rin ho yung confidential funds. Meron pa rin ho mga co-auditors na haharap bilang witnesses. At doon nga ho makikita kung saan talaga ginamit yung confidential funds ni Vice President Sara Duterte. At yun nga ho, nakita ho natin doon sa mga ibang pinakita na ho ay hindi lamang ho pinambayad doon sa mga informants, doon kina Mary Grace Piatos. So ginamit daw ho din pambili ng mga computer, pambili ng mga supplies, ay ayun ho. Kasi meron ho tayong tinatawag na Joint Circular 2015-001. Itong COA ho, DBM, CSC, ayan ho, at doon ho nakalagay saan lamang ho ba dapat gamitin yung confidential funds. At hindi ho kasali dito yung mga regular na mga supplies at regular na mga computer equipment. So kaya ako yung sinasabi ni Chairman Nery Colmenares kanina na ayun ho, baka mahirap lusutan yun kasi hindi naman talaga kasali yun doon sa mga dapat paggamitan ng confidential funds. At syempre, yung sinasabi din ho niyan accomplishment reports, hindi ho sapat na nabigay lang, na disburse lang yung pera doon sa mga informants, ay kailangan naman ho ay merong mga accomplishment reports kung para saan ba yung mga informants ho na iyon. So, ayan ho. And at the end of the day, syempre ho, sinasabi din ni Chairman Nery Colmenares, no, na dapat nga ho, tingnan din talaga yung batas sa confidential funds. So, ang hirap din ho kasi syempre na may mga ganitong confidential funds yung mga civilian officials. Syempre kung meron ho kung discretionary funds ang isang tao ay ayun ho, talagang may posibilidad ho, no, na magamit ito sa corruption, may posibilidad na ito ay misappropriate. So ayan ho, kaya kailangan ho yung mga confidential funds, yun nga, ang sinasabi ho niya, dapat hindi na doon sa mga civilian agencies. So ibigay na sa mga pulis, sa mga militar, sa sundalo, para ho ito ay talagang yung mga nagkakaroon ho talaga ng mga confidential activities. So ayun ho. At syempre pwede pa rin ho kayong mag-comment ng inyong mga komento dito sa ating Tanong sa Bayan ngayong Sabado. Dapat bang iharap sa Senate Impeachment Court ang mga taong tumanggap ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte? Ayan ho, maaari pa rin ho kayong mag-comment sa ating mga videos ho sa Facebook, Usaping Legal Facebook page, Radyo Pilipinas Facebook page, at syempre ho sa YouTube, Attorney Danny Galang. Ayan ho, maaari pa rin ho kayong mag-comment ho dyan. At syempre dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff engineer Rolly Bumatayo, Arnel Villamor, Tess Ramirez at Isabel Silang. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat.